Na makapasok sila sa loob ng kubo, dumoble ang kabang nararamdaman ng dalaga. Para siyang naubusan ng lakas. Kaya nanatili siyang nakalambitan sa batok ni Lorenzo nang ilapat ito sa sahig na kawayan ang mga paa niya. Muntik pa siyang mabuwal dahil sa sobrang nerbiyos. Mabuti lang at mabilis bumalibot ang matitipon ng braso nito sa kanyang bewang bago siya niyakap na mahigpit. Si Ana naman matamang napatitig sa gwapong mukha ng binata. Mula sa mga magagandang pares ng mata nito, di niya naiwasang ibaba ang tingin sa labi nitong nakatikom. At nang ilapit ni Lorenzo ang mukha sa mukha niya, tuluyan niyang napigil ang hininga. She couldn't stop but close her eyes nang sa akala niya'y hahalikan siya nito. Pero sa halip ay naramdaman ng dalagang kumilos ang isang kamay ni Lorenzo hanggang sa may inipit sa tenga niya. "It suits you." Nakangiting wika nito at marahang sinuklay ang kanyang buhok gamit ang mga daliri habang yaka pa rin siya. Kunot ang noong tinanggal ni Ana ang anumang nilagay na iyon nang binata sa tenga niya para tingnan, para lang matigilan na makitang kulay pulang gumamela. "Chinese hibiscus is my favorite flower, so as you're my favorite person in this hut." Dahil walang ibang tao rito maliban sa ating dalawa. Kunway asar na sita niya kay Lorenzo para labanan ang kilig na nagsisimulang mamuo sa dibdib niya. "Basta, alam mo na yun." Natatawang kinuha nito sa kamay niya ang gumamela, masuyong binalik sa tenga niya. "Di ko pa kasi pwedeng sabihin sa yung totoong nararamdaman ko dahil bawal pa." Lalong lumakas ang tibok ng puso ni Ana na pilit niyang pinipigilan. "Huwag mo nang sabihin kahit kailan, dahil alam mong mali ano pa man ang nararamdaman mo sa akin, Lorenzo. Girlfriend ako ng kapatid mo and we're getting married next month." May otoridad na tinabig niya ang kamay nito. Kailangang panindigan niyang pagpapanggap para sa kapakanan ni Amelie. Ayaw niya na madagdagan ang problema nito kapag bumalik to sa piling ni Jason. "I know, hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Pero wala naman, hindi bawal na iparamdam ko sa'yo yon." Anitong nginitian pa siya. Puro ng pagtataka pinagmasdan ni Ana ang nakangising mukha ni Lorenzo na parabang siguradong sigurado. "What do you mean?" "Secret, you will know later." Pinisil nito ang kanyang chin bago siya nito kinindatan. "Kumain muna tayo ng lunch dahil alam ko, gutom ka na." "Secret, you'll know later." "Unless gusto mo nang malaman ngayon na." Lorenzo grinned at her. His sinful eyes laid on her lips. "I'm glad to know." Mabilis na putol ni Ana at pagkatapos, nag-iwas siya ng tingin. "Nagugutom na ako." Pagdadahilan ng dalaga. Pilit niyang initian ang binata nang tumingin siya rito. "Pero ano ang kakainin natin dito?" Tinitigan lang siya ni Lorenzo. Kapag ay tinaasan siya nito ng kilay, habang may kapilyohang naglalaro pa rin sa mga labi nito. May kinataw daw na manok si Mang Boy bago siya umalis. "Yun na lang iihawi natin habang nagsasalang ako ng sinaing. Pero may canned goods naman dyan at saka tinapay kung okay lang sa'yo. Baka kasi sumakit ang tiyan mo sa gutom. Kaya ko pa naman. Kung gano'n ipagluluto kita." Inawakan nito ang kamay niya at saka hinila papunta sa maliit na kusina. Napatingin na lang si Ana sa kamay niyang hawak-hawak ni Lorenzo, tsaka sunod-sunuran siya rito. Kinuha nito ang sinasabing manok sa mini-fridge habang magka-holding hands pa rin silang dalawa. "Upo ka lang muna dyan, saglit lang to, promise." Giniyas siya nito paupo sa upuang kahoy, tsaka tinimplahan ang buong karning manok. Habang nakababad pa yon, nakita ni Ana na kumuha ng kalderong binata at nilagyan ng bigas. Habang nililinis ang bigas, nakasunod lang dito ang tingin niya. Di niya maiwasan na lalong humanga kay Lorenzo dahil kitang-kita ng mga kilos nito na sanay ito sa simpleng pamumuhay. Ni hindi ito nag-aalangang hawakan ng maitim na kaldero. Nakaka-amaze na isa tong bilyonaryo at ubod ng gwapo, pero kumikilos na parang normal na tao lang. Gayong sigurado na si Ana na sa bahay nito sa Hacienda Romana ay may mga katulong na nagsisilbi dito. Di na naman tuloy niya maiwasang ikumpara si Lorenzo kay Jason. Pareho ang dalawa na sanay sa gawaing bahay. "Why?" Nagsalubong ang kili ng binata nang mapalingon to sa kanya at nahuli siyang nakangiti. Sa halip sumagot, tumayo lang si Ana at lumapit dito. Kinuha niyang panyo na nasa kanyang bulsa, binasayon mula sa tabo na may tubig. Pagkatapos pinahid ang uling sa makinis na mukha ni Lorenzo na nanggaling sa maitim na kaldero. "Ang cute mo." Naaaliw na pinisil niya ang pisngi nito pagkatapos. Kitang-kitang pagkatigal sa mukha ng binata dahil sa ginawa niyang yon. "You're making me fall for you even more." Halos bulong lang na wika ni Lorenzo na hindi umabot sa pandinig ni Ana. Naulinigan lang niya yon bago siya nito siniil ng mainit na halik. Otomatikong tumugon ang labi ni Ana.
Napaungol pa siya habang nakipag-espadahan ang dila niya sa dila nito. Kung di pa nila narinig ang sabay na pag-aalboroto ng kanilang mga tiyan, hindi pa sila bibitaw sa isa't isa. Kapwa sila hinihingal at natawanan lang pareho na maghiwalay ang kanilang mga labi. San may sasalang yan? Curious na tanong niya kay Lorenzo nang malagyan ito ng sabaw ang hinugasang bigas. Alam naman na niya na kapag ganon ang itsura ng kaldero, siguradong sa kahoy yon isinasalang. Ganon din naman kasi ang pangluto nila sa siargao kapag naubusan sila ng gas. Pero di lang niya maisip na pati yon kayang gawin ng binata. May lutuan sa labas. Dadalhin ko lang to sandali doon, just wait me here, okay? Malambing nitong sabi bago to lumabas sa makipot na pintuan. Na makalabas ang binata, sakala niya na hawakan ang mga labing siniil nito ng halik kanina. Di yun mawaglit sa isip niya kahit anong pilit ng dalaga. Pinamulahan siya ng mukha pero namalay na lang niya ang ngiting nakapaskil sa mga labi niya habang pinapanood si Lorenzo na nagbubuhay ng apoy sa lutuan gamit ang mga tuyong kahoy. Para naman makatulong siya sa paghahanda ng kanilang pagkain. Pinakailaman na ni Ana ang karning manok na minarinate ni Lorenzo kanina. Nakita niyang bamboo stick na inihanda nito kanina. Balak sana niyang siya na ang magtuhog noon para maiihaw na nang marinig ang barito ng boses ito mula sa kanyang likuran. Ako nang gagawa niya at baka matusok pa yung kamay mo. Kasunod no'y naramdaman ng dalaga ang masuyong pagyapos ng mga braso nito sa katawan niya bago inagaw sa kamay niya ang stick. Naparunok ang dalaga na makulong siya sa mga bisig ni Lorenzo. Napigil ang kanyang hininga dahil sa mabangong amoy nito na nanuot sa ilong niya. Lalo siyang nahirapang huminga na ipatong nito ang baba sa balikat niya at maingat na tinutuhog ang karning manok. Kalmado lang to na parang walang mali siya sa posisyon nilang iyon. Samantalang si Ana ay parang lalagnatin dahil sa matigas na katawan na bumubundol sa itaas ng balakang niya. Are you okay? Patay mali siyang tanong pa ni Lorenzo nang maramdaman ang paninigas niya. Di na matagalan ng dalaga ang sensasyong dulot ng pagkakadikit ng kanilang katawan. Kaya't nilingon niya to para sawayin sana. But that was wrong move. Dahil halos magdaitin ang kanilang mga labi sa paglingon niyang yon. Sa tingin mo, okay lang ako? Sinamaan niya to ng tingin habang pinamulahan ng mukha dahil di naman sa tanga para di mapansin na sinasadya nitong ikiskis sa pangupo niya ang matigas itong sandata. Tinutusok mo ko niyang kaibigan mo, tas magtatanong ka kung okay lang ako. Ikaw kaya okay ka lang? Bahagya itong sinig ko pagkatapos irapan. Okay? Natawa lang si Lorenzo habang nagpapalipat-lipat ang tingin sa mga mata niya at mga labi niya. Muli na naman niyang nalunok ang laway nang tumigil sa lips niya ang malagkit nitong titig. Babe, simula na matikman ko ang mga labi mong yan. Hindi na ako naging okay. Alam mo bang para ako mababaliw hanggang sa mga oras na to dahil lang pinigilan kong sarili ko? Pagkasabi noon, binitawan nito ang tinuhog na karning manok at walang paalam, hinubad ang belt na suot niya. Lorenzo, what are you doing? Nautal siya na maramdaman niyang bahagyang lumuwag ang pants na suot niya. Tsaka nito dahan-dahang nilabas mula sa pagkaka-tuck-in ang pangitaas na equestrian uniform niya. Napahawak si Ana sa kamay ng binata para sana pigilan to ngunit nawalan siya ng lakas. She was paralyzed for a moment when he put his hand inside her shirt and cupped his breast. Gusto niya tong sawayan pero lalo siyang nawalan ng lakas dahil ang mga labi nagsimulang lumapat sa kanyang leeg habang tinatanggal ang pagkakahok ng kanyang brassiere. Stop it, Lorenzo! Saway niya rito ngunit nanatili sa kanyang isipan. Kahit di niya totoong fiancé si Jason, nakokonsensya siya. Para siyang nanliit bigla sa kanyang sarili dahil daw ang lalaki na nagpakasasa sa kanyang katawan na halos magkakasunod na araw lang. Gayon may mas nang ibabaw kay Ana ang humihiyaw na pagnanasa sa kanyang katawan ng mga sandaling ito. Ramdam na ramdam niyang malagkit nitong kamay dahil sa marinade sauce. Bagay na lalo nagpainit sa dalaga. Ana already went down there. Di niya mapigilan ang pamamasa kahit taplos pa lang naman ang ginagawa ni Lorenzo. Gayunman batid niya na higit pa ron ang gustong maramdaman ng kanyang katawan sa sandaling iyon. Nakulangan siya sa ginagawa ni Lorenzo. Katulad ng ginawa sa kanya ni Jason kagabi, sarap na sarap siya. Pero di sinunod ni Lorenzo ang gusto niya. My hands are dirty. Di ko gustong madumihan ka. Paliwanag nito sa medyo hingal na boses. He stared at her bago to lumapit sa lababo at tinugasang mabuti ang kamay. Napatitig si Ana sa kamay ni Lorenzo habang naguhugas ito. Di niya napigilan ng kapilahang humiyaw sa isipan niya.
Wala nang kapangyarihan ang isip niya para diktahan ang pangailangan ng kanyang katawan, ang isinisigaw ng kanyang puso, at iyon sa kabila ng pakiramdam ni Ana na kahit si Lorenzo ang kinaulayaw niya ngayon, hindi pa rin nagbabago ang damdamin niya para kay Jason. Yes, naguguluhan pa rin siya hanggang ngayon. Kung ano ba talaga ang nararamdaman niya para sa magkapatid? Bakit pareho tong tinatangi ng kanyang puso? Parehong naibigay nila Lorenzo at Jason ang atensyon na hinahanap-hanap ng kanyang sistema. Hey, hey! Anang boses ni Lorenzo na buong buo sa kanyang pandinig. Kumpara kanina na namamaos na ito at parang kakausapin na rin ang hininga sa tulad ni Ana. Naramdaman din niyang may tumatapik-tapik ng marahan at niyugog ng mahina ang balikat niya. Wake up, Ana, please. Narinig niya ulit ang pagtawag ni Lorenzo sa kanyang pangalan at sa pagkakataong yon mas naging malinaw na yon sa tenga niya. Kaya't sigurado siyang binanggit nga nito ang totoong pangalan niya at hindi si Amelie. Nang dahil doon kaya't mabilis na nagmulat ng kanyang mga mata ang dalaga. Agad sumalubong ang gwapong mukha ni Lorenzo pero may nakalarawang iba't ibang emosyon na hindi niya kayang basahin. What did you call me? Kinakabahang tanong niya agad dito sa halip na intindihin ang totoong nangyayari sa paligid. I said wake up. Bigla ay gumuhit ang pagtataka sa mukha ni Lorenzo. Kanina pa kita ginigising kasi kailangan natin bumalik sa campsite at mukhang babagsak ng ulan pero ayaw mong magising. Ano? Nanluluwa ang matang nagpalingalinga sa paligid si Ana. Lalong nanlaki ang kanyang mga mata na mapag-alaman niya nasa lilim pa rin siya ng puno ni Lorenzo kung saan sila nagpapahinga kanina pagkatapos ng mga bayo at wala sa bamboo hut na pinagdalhan nito. Wala rin ang magagandang bulaklak at halaman na pinakilala nito sa kanya kanina. Kahit ang mga baka at ang mga manok ay wala rin. Sa halip matatayag na punong kahoy ang nakapaligid sa kanila. Tanging si Sharp lang ang hayop na nakikita ng kanyang mga mata. Wala nang iba ba? Nasaan tayo? Naguguluhan pa ring tanong niya rito pagkatapos niyang magpalingalinga sa paligid. Lalo lang siyang nalito. Lorenzo stared at her, then chuckled hilariously. Nakatulog ka habang nagpapahinga tayo kanina? Nakatulog ka habang nag-uusap tayo? Hinayaan na lang kita kasi mukhang napagod ka na sa pangangabayo. Hindi ko naman alam na nagsasalita ka pala habang tulog. What? Lalo naging sado ang tili ni Ana. You mean, nanaginip ako? Amused pa rin na tumango lang si Lorenzo habang nakatitig sa mukha niya na parang natuklaw ng ahas. And you were chanting my name. Muling nanlaki ang mga mata ni Ana na literal na natutop ang bibig niya nang sa wakas nagawa niya ng maniwala kay Lorenzo na talaga nga namang panaginip lamang ang lahat ng iyon. Mabilis niya itong naitulak bago siya tumayo at lumayo rito nang maalala niya na noon lang lalo nagpainit pati sa mga tenga ni Ana. Malapit na ako, Lorenzo. At nang mag-reply yun sa isip niya ay para na talaga siyang matutunaw sa hiya. Gosh! Kung naririnig ni Lorenzo ang paulit-ulit na pagtawag niya sa pangalan nito, sigurado narinig din ito ang mga huling salita na yon. Kaya ba gano'n na lamang kung ma-amuse ito sa kanya ngayon? Ilang beses na napalunok si Ana. Kailangan niyang basahin ang kanyang lalamunan dahil nararamdaman niyang nanunuyo iyon dahil sa napanaginipan niya. Ngunit lalo lang siyang nahiya sa kanyang sarili nang maramdaman niyang totoong namamasa ang kanya. Malagkit iyon sa pakiramdam. Ibig sabihin, totoo na meron lumabas sa kanya? Anak ng tokwa. Are you okay? Napapitlag si Ana nang tapikin siya ni Lorenzo sa kamay. Nakalapit to sa kanya na hindi niya gaanong napapansin. Tila napapasong tinabig ni Ana ang kamay nito, saka nagbaba ng tingin. Di siya sigurado kung may ideya ba ito sa totoong panaginip niya at kung bibigyan ba nito ng kahihiyan at mali siya ang mga narinig nito sa kanya habang nananaginip siya. Okay lang ako, Lorenzo. Tinalikuran niya ito at saka nagmamadali, naglakad na papalayo ito. Wala na siyang makuha na mukha ihaharap dito pagtapos ng mga narinig nito. Ano na lang iisipin nito na sa panaginip niya, pangalan nito ang sinasambit niya? Balik na tayo sa campsite, pero hindi na ako sasabay sa'yo. Maglalakad na lamang ako. What? Narinig niya, hinabol siya ng binata, kaya't lalo pang binilisan ni Ana ang kanyang mga hakbang. Desidido na siya na lumayo kay Lorenzo. Ano na lang ang iisipin nito kay Amelie?
na nilalandi ng kakambal niya ang kapatid ng fiancé? Bakit pa ba siya nananaginip ng ganoon? Ang huling natatanda ni Ana bago siya nakatulog ay nagkukwentuhan nga silang dalawa ni Lorenzo. Napag-usapan nga nila ang tungkol sa pagtulog niya sa bahay ni Jason kagabi. Nagtatanong pa nga ito kung may ginawa raw ba ang kapatid nito na hindi niya naman nagustuhan. Na matapat naman sinagot ng dalaga. Nabanggit din sa kanya ni Lorenzo na kung sakaling ngang may kapatid daw si Amelie, yon ang gusto nitong maging girlfriend. Dahil sigurado ro ito na maganda rin iyon. Sa parting yon, naramdaman ni Ana na para bang inantok na nga siya dahil sa malamig na hanging umiihip at naglilipad-lipad sa pilik mata niya. Bukod sa napapagod nga siya sa kanyang pangangabayo. Ano mga napag-usapang yun nila ni Lorenzo kaya ang dahilan kung bakit ganon ang mga naging panaginip niya? Kahit anuman ang rason, mali at nakakahiya pa rin. Annabelle, come back. Come back here please. Hindi safe sa gubat na maglakad na mag-isa dahil may mga multo na paggalagala doon pag ganitong oras. Pasigaw na sabi sa kanya ni Lorenzo habang patuloy itong humahabol sa kanya. Saglit pa siyang natigilan dahil parang ganun din ang sinabi nito sa panaginip niya kanina. Ang ipinagkaiba nga lang ngayon, hindi na nagpadala sa takot niya sa mga multo si Ana. Mas okay pa yatang himatayin siya sa takot kaysa lamunin ng lupa dahil sa pagkapahiya kay Lorenzo. Habang hinahabol siya ng binata ay kinukwento nito ang tungkol di umano sa pangmumulto ng dating may-ari ng lupang iyon sa gubat na madaraanan niya. Aminadong dalagang nanindig pa naman ang mga balahibo niya, ngunit nilabanan niya iyon at mas binilisan pa ang mga hakbang. Tumakbo pa siya para lalong di siya maabutan ni Lorenzo. Nakahinga lang siya na maluwag nang di niya na marinig ang mga yabag nitong sumusunod sa kanya. At nang lingunin niya to, nakita niya ito. Nananakbo rin pabalik sa kinaroroonan nila kanina. Siguro dahil naramdaman nito na umaambon na. Baka babalikan ito sa Sharp. At kapag nakasakay na to sa kabayo, sigurado maaabutan na siya nito. Nang dahil doon kaya tumakbo na mabilis si Ana. Wala siya ibang gustong gawin ng mga oras na yon, kundi makalayo kay Lorenzo. Di pa niya kayang humarap dito dahil sa kahihiyan. Matuloy ng takbo ng dalaga na magsimulang bumuhos ang ulan. Unti-unti lumalakas habang tumatagal. Nagkakaroon din ng putik ang mga dinaraanan niya hanggang sa makarating siya sa mas matarik na parte at nadulas siya. Napasigaw siya ng tuloy-tuloy dumulas ang kanyang katawan patungo sa kung saan. Sinubukan niyang lumapit sa sanga ng punong kahoy na nadaanan niya pero marupok pala yon kaya naputo lang. Naramdaman ni Ana na untog siya sa isang puno bago siya tuluyang bumagsak, kasabay ng pagkawala ng malay niya. Masakit ang ulo niya na magising. Napangiwi na may kumirot sa bandang likuran ng kanyang ulo. Nakapanyang bandage na nakabalot doon, tsaka lang niya naalalang nangyari. Thanks God you're awake. Napatingin siya sa lalaki na nakaupo sa couch katabi ng kamang hinihigaan niya habang nakahawak sa kamay niya. Lorenzo? It's me babe, Jason. Pinisil ang kanyang kamay na hawak-hawak ng dalawang kamay nito. Pero si Lorenzo nagdikta sa'yo kanina nang madulas ka. But hindi ka tinuluyang nahulog sa bangin dahil sumabit ang katawan mo sa malaking puno? Paliwanag itong baka sa matinding pag-aalala sa kanyang mukha. Lihim na nagpasalamat sa Diyos si Ana dahil yun lamang ang inabot niya dahil sa pag-iinarte niya kanina. Where is he? Where's Lorenzo? Di niya napigilang tanong kay Jason bago luminga sa paligid. Di niya alam kung ba't mas sinahanap ng kanyang mata ang kapatid nito kahit ramdam ng puso niyang namimiss na rin si Jason dahil sa halos isang araw nilang di pagkikita. Gusto ko sana mag-thank you sa kanya. Agad na palusot niya bago pa man siya paghinalaan ng kanyang fiancé. Umalis sila ni Nathan matapos silang masigurong ligtas ka na. May importanteng trabaho pa si Nathan tapos si Lorenzo kailangan niyang bumalik sa asyenda dahil kailangan na siya roon. Paliwanag ulit nito at di alam ni Ana kung ba't kinalungkot niyang nalamang wala na pala sa ride and fall sa Lorenzo. At umalis tong di man lang hinintay magising siya para magpaalam. Bakit Annabelle? Porket na naginip ka ng ganon feeling mo, may koneksyon agad kay ni Lorenzo? Muli siyang nakaramdam ng hiya sa sarili, lalo kay Jason nang maalalang panaginip niyang iyon. Nagyuko siya ng ulo para itago sa nobyo ang pamumula ng kanyang mukha. Sayang naman, ni hindi man lang ako nakapag-thank you sa kapatid mo sa pagligtas niya sa akin. Halos pabulong na sagot niya. Ilang sandali hindi niya narinig ang naging sagot ni Jason, pero nararamdaman niya na pinipisil-pisil nito ang palad niya. It's okay, pwede mo naman siyang tawagan at mag-thank you over the phone.
Biglang na-excite ang damdamin ni Ana nang marinig niya iyon. Ibig sabihin may chance pang marinig niya kahit sa huling pagkakataon ng boses ni Lorenzo.